Hi, Sec. Good morning po. Good morning po. Good Sir, morning. nabanggit nyo na yung EDSA Rehab. Siguro po less than a month bago yung target na pagsisimula ng EDSA Rehab. Meron po bang pag-aaral kung gaano katagal yung madadagdag sa travel ng isang commuter, for example, sa EDSA? Kung nagta-travel siya ng 1 hour, madadagdagan po ba ng 30 minutes to 1 hour yung tagal dahil sa gagawing rehab? Well, I'm sure that there will be some inconvenience to some extent, actually, because of we will be occupying some spaces along EDSA as we do the rehabilitation work. Pero ito yung pinag-uusapan po namin with Metropolitan Development Authority and Department of Transportation to plan out actually the traffic management so that we will minimize actually the inconvenience that will be brought up by the reconstruction of EDSA po. Yan ang kunan namin. I think MMDA and the OTR are actually having the protocols and the traffic management plan laid out already so that tinitignan po nila kung ano yung mga alternate routes that is available and how to manage actually the internal traffic in EDSA during construction po. Ano po, sir, yung mga pinag-aaralang traffic management plans? Kasi may nabanggit din po yung Skyway, Stage 3, baka magamit din. Ano, sir, initial na... I think that is one of the propositions of the OTR to arrange with the concessionaires of the Skyway to allow actually some of the vehicles from yung nagtra-travel sa EDSA to use Skyway in the meantime. That we are undertaking po yung rehabilitation works, and then MMDA naman yata, as if I recall, is actually to delineate actually yung mga separated yung mga vehicles, yung mga motor vehicles as against yung mga bicycles or motorcycles on lane by lane para hindi ho magkakalabo-labo and to smoothen actually the travel along EDSA as we do the rehabilitation po. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Sec, balikan ko po yung San Juanico Bridge. Sinabi nyo ho, within the year, we might be able to increase load limit. Increase load limit lang po pero hindi pa natin siya ibabalik sa full capacity. Yes, I think kasi the full capacity of the existing San Juanico Bridge will be undertaken as soon as the new bridge is actually constructed, no? Kasi while the main structure is intact, I think meron din ka lang i-rehabilitate ngayon doon sa mismong center structure, no? But ang tansya namin dito, if we are able to increase the load limits, I think we may be able to increase it up to 10 tons actually. At sa 10 tons ho, hindi na ma-disrupt yung flow of goods and actually most of the vehicles will be allowed except heavy loads. And when you say within the year, are you talking about the last quarter or maybe last quarter po? Last quarter po. Okay. Meron ho bang instructions ng Pangulo dahil ang pinangangambahan po dito yung possible inflationary effect ng period na to na hindi nadadaanan ng San Juanico dahil it will impact the cost of transporting goods to and from the region? Yes, I think this is an issue on economic considerations actually due to the impact of the closure of our limiting the load on San Juanico Bridge. But I think ang panaman natin dito, the Philippine Ports Authority is actually trying to make yung alternative routes from Luzon going already to Leyte without passing San Juanico Bridge. I think ang pan po natin dito is the primary consideration here is to have to provide the safety access. No, you don't want really to compromise actually the safety of the motorist that will be passing through San Juanico Bridge po. Any specific instructions from the President regarding this? Yes po. Meron po bang? Kailangan po talaga primordial is provide safety to the motorists. Thank you. Pierre Pastor, Bilyonaryo. Hi, Sec. Yes, konting detail lang po dun sa Carigara alternative route. Yes, ano po yung parang Roro na pwede pong sakyan din ng passengers or para lang po siya sa business, I mean, goods? Pwede rin po, yes. Actually,
Actually, ang nakikita ng Philippine Ports Authority is even from Matnog, they can go directly to Carigara na. Na hindi na pupunta doon sa San Juanico Bridge. But more effectively, more efficiently is actually yung mga passenger buses. They can travel all the way to the foot of San Juanico Bridge, and then they will be shuttled to the other side. That's only about 2 kilometers po yan eh. Sasaluin naman ngayon ng other bus nila and continue the travel. Thank you, sir. Eden Santos, Net 25. Sec, good morning po. Doon sa Morning po. free shuttle na para sa mga pasahero, magkano po ba yung budget na inilaan o ilalaan para dito po? At papaano po katagal yung ganitong setup? Well, yung budget is actually internal sa department. We will provide, actually free naman po ito. Free naman yung shuttle. And I think there are also contributions from the private sector na nakipag-akuan naman po rito sa temporary shuttling of passengers, no? So I think as long as kailangan po ng shuttling for the time being, yun po yung arrangement natin. So wala pong ilalabas na pera dito ang from the government end po? I don't think we will hindi po kami ng additional funds, that we will not need additional funds for the purpose po. Thank you po. Tuesday New, DZBB. Hi, Secretary. Yes, ma'am. Maiba ako ng tulay naman. Yung tulay sa Isabela, sir, ano ang findings na na-submit nyo kay Presidente? At mayroon na po bang nakasuhan doon sa nangyaring aksidente? Well, yung sa may Kabagan po, tapos na po kami doon sa technical investigations namin, no? And I think at this point in time, we will now be rendering actually yung completion of the report so that we will have to request all those that we think should be asked yung participation nila on the construction of that bridge. But in the meantime, ang ng Pangulo sa amin is actually, while we are doing that, let's move forward and at the earliest possible time, tingnan natin how we are going to reconstruct or rebuild the bridge. And yun po yung pinagtutuunan po namin ng pansin ngayon. Yung how are we going to rebuild it at the shortest possible time. And nagsimula na po ba yung Yes po. proseso pa? Sisimula na po kami. I think ang kwan po namin dito is because there are some issues that has led to the failure of one segment. Tinitingnan po namin yung the overall structural integrity of the bridge now. Kung ano po ang dapat namin gawin para makumpuni namin lahat. Thank you, sir. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Secretary. Good morning po, good morning. Secretary, how much is the total budget and when did the DPWH actually realize that San Juanico Bridge needed major rehab, and what lessons can we learn to avoid acting only kapag hindi na po ito ligtas? Well, I think as I said, the planned new bridge is actually in the process of undertaking yung detailed engineering design. We would know actually as soon as matapos natin po yung detailed engineering design. I'm sure that the new bridge will also will be designed for more than 50 years actually yung design, yung bridge na yan. Similar to the original San Juanico Bridge. San Juanico Bridge, as I said, was completed in 1973, and it's only now that I think it is really due for major rehabilitation works po. Any more questions for Sec Bonoan? If there are none, thank you, Sec. Maraming salamat po sa atin lahat. Salamat po. Maraming salamat sa inyong pagsama sa araw na ito, Sec Manny. Thank you po. At handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Clay Pardilla, People's Television.
Good morning po, Yusek. Yusek, even former presidential advisor Attorney Panelo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution, and it appears daw po that he is a pogo lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuo pa po ito ng tracker team. May we know po your response? Thank you. Mukhang si Attorney Harry Roque. Nagsama talaga, no? Sorry. Mukhang si Attorney Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap na isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntaryo na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Follow up, Tristan Nadala, Newswatch. Okay, on a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Yusek, morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast. While maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonsilyasyon. Follow up lang po, Yusek. Siguro po, no, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Eden Santos, Net 25. Kahit din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Yun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo?
Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow-up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. At ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito naman para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Dun sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo na hahabulin niya o pananagutin kung nagkasalaman? Nagsisimula... Yes, okay, kasi medyo meron pong na makikipagbati ba at may ayaw ng politika kung talaga namang nagkasala. Dapat po ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may nagkasala. So ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo. At para magkaroon nga po ng stability at matupad niya ang kanyang mga pangako sa bayan. Thank you. We have time for one more question. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, on other matters naman. May latest ba sa OWA after ng pagkakatanggal kay Mr. Arnel Ignacio? Is there any development sa agency? Opo, sinabi po natin na si former OWA Administrator Arnel Ignacio, hindi po siya nag-resign, siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, ang Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales, maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingimang Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Thank you very much, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, isa naman pong good news. Gusto niyo po, okay, ito maganda to Gusto niyo po bang maranasan kung paano magtrabaho sa gobyerno? Kung kayo ay college graduate, mukhang hindi na kayo pwede. Overqualified. Mula 18 hanggang 25 taong gulang. Mas lalong hindi. Nasa junior
Di ba? Nasa junior or senior college level sa darating na pasukan at mas mababa sa latest regional poverty threshold ang kinikita ng inyong pamilya. May pagkakataon po kayong sumali sa Government Internship Program o GIP ng Department of Social Welfare and Development. 75 ang available internship slots sa bawat DSWD field office, habang 35 intern naman ang tatanggapin sa central office sa Quezon City. Tatanggap ng katumbas na 75% ng regional minimum wage as of November 2022 ang mga intern na kailangang makapagsilbi ng 30 working days. Sa mga interesado, ano pang hinihintay nyo? Apply na. Maraming salamat. Alam ko po, nalungkot kayo sa mga qualifications na akin nabanggit. At muli pong paalala, maaari na po kayong dumulog sa ating mga kababayan natin sa 51 bagong urgent care and ambulatory services or bukas centers sa 33 probinsya sa buong bansa. Meron ng 26 sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 sa Mindanao na nagsiservisyo na po sa 500 pasyente araw-araw. Target ng Department of Health na makapagpatayo pa ng hindi bababa sa 28 na bukas centers sa buong bansa para mapagsilbihan ang nasa 28 milyong Pilipino na nangangailangan ng accessible at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sa tandaan po natin, ang proyekto po ng Pangulo, bigas at bukas. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.